Sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga personalidad na nag-iwan ng marka hindi lamang sa isang larangan kundi sa maraming aspeto ng lipunan. Isa sa mga ito ay si Lito Atienza, isang leader na naging bahagi ng politika, media at serbisyong panlipunan. Ang kanyang pangalan ay hindi maihiwalay sa lungsod ng Maynila, gayon din sa programang Maynila na minsang naging bahagi ng araw-araw na panonood ng maraming Pilipino. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang buhay ay naging kombinasyon ng tagumpay, hamon at kontrobersiya. Si Jose Lito Atienza Jr. ay isinilang noong Agosto 10, 1941 sa Maynila. Lumaki siya sa isang pamilyang may malalim na ugat sa serbisyo publiko. Ang kanyang ama ay isang opisyal ng pamahalaan kaya't hindi na bago sa kanyang mundo ng politika at pamumuno. Bata pa lamang siya ay nasanay na siya sa disiplina, pananagutan at pagmamalasakit sa kapwa. Ang kanyang pagpapalaki nakatuon sa pagpapahalaga sa edukasyon at pananampalataya, dalawang haliging humubog sa kanyang pagkatao. Nag-aral si Atienza sa Kolehiyo de San Juan de Letran at kalaunan ay nagtapos ng kursong journalism sa Lyceum of the Philippines. Ang kanyang edukasyon ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kaalaman kundi naglinang din ng kanyang kakayahan sa pakikipagkomunikasyon. Bilang isang mamamahayag sa kanyang mga unang taon, natutunan niyang makinig sa mga kwento ng ordinaryong mamamayan. Ang karanasang ito ang nagsilbing pundasyon ng kanyang malasakit sa masa. Bago siya tuluyang pumasok sa politika, nagtrabaho siya bilang isang reporter at public relations practitioner. Sa larangang ito, unti-unti siyang nakilala bilang isang taong mahusay makipag-ugnayan sa publiko. Ang kanyang kakayahan sa pagsasalita at pakikinig ay naging daan upang magkaroon siya ng koneksyon sa iba't ibang sektor ng lipunan. Hindi man siya agad na sumikat, ang kanyang reputasyon bilang isang mapagkakatiwalaang komunikador ay patuloy na lumago. Ang kanyang pagpasok sa politika ay naganap noong dekada 90, isang panahon ng pagbabago sa bansa matapos ang People Power Revolution. Noong 1992, siya ay nahalal bilang alkalde ng Maynila. Dito nagsimula ang kanyang tunay na pagsikat bilang isang leader. Sa kanyang pamumuno, inilunsad niya ang iba't ibang proyekto para sa kaayusan at kaunlaran ng lungsod. Isa sa kanyang pinakatanyag na programa ay ang paglilinis ng Manila Bay na naging simbolo ng kanyang advokasya para sa kalikasan. Bukod dito, pinagtibay niya ang mga programang panlipunan na tumutulong sa mahihirap na komunidad. Kilala siya sa kanyang presensya sa mga lansangan, isang alkalde na hindi natatakot makisalamuha sa kanyang mga nasasakupan. Ang ganitong estilo ng pamumuno ang nagbigay sa kanya ng malawak na suporta mula sa publiko. Sa loob ng 3 termino bilang alkalde, napanatili niya ang kanyang popularidad at naging isa sa mga pinakakilalang leader sa bansa. Kasabay ng kanyang karera sa politika ay ang kanyang pagpasok sa telebisyon sa pamamagitan ng programang Maynila. Ang palabas na ito ay naging isang natatanging proyekto na pinagsama ang kanyang karanasan sa journalism at ang kanyang posisyon bilang lingkod bayan. Ang konsepto nito ay simple ngunit makapangyarihan. Ilahad ang mga problema ng ordinaryong mamamayan at magbigay ng solusyon. Ang Maynila ay naging isang institusyon sa telebisyon. Tuwing ipapalabas ito, maraming Pilipinong tumututok upang mapanood ang mga kwentong puno ng emosyon, mga nawawalang mahal sa buhay, mga alitan sa pamilya, mga pagmamahalan at mga problemang tila walang solusyon. Ang paraan ng pagsasalaysay ni Atienza ay may halong drama at katotohanan, kaya't madaling makarelate ang mga manonood. Para sa maraming Pilipino, ang panonood ng Maynila ay naging bahagi ng kanilang araw-araw. May mga pamilya na sabay-sabay nanonood nito, nag-uusap tungkol sa mga kwento at umaasang magkakaroon ng magandang resolusyon ng bawat kaso. Sa halip na gamitin ito sa mahalagang bagay, sa luho nila inuubos ang pinagpagurang salapi ng kanilang mga magulang. Inaabuso nila ang kabutihan na ibinibigay sa kanila. Ganito si Cindy, ang ating pangunahing tauhan sa isang napaka-interesting na kwento ng buhay. Tunghayan po natin. Ang programang ito ay hindi lamang libangan kundi isang anyo ng serbisyong panlipunan na iparating sa pamamagitan ng telebisyon. Ang nostalgic na alaala ng Maynila ay nananatili hanggang ngayon. Marami ang nakakaalala sa dramatikong pagbubukas ng palabas, ang boses ni Atienza at ang mga kwentong minsan ay nakakaiyak ngunit nagbibigay ng pag-asa. Ito ay sumasalamin sa panahong mas simple ang telebisyon, kung saan ang mga palabas ay may malinaw na layunin at mensahe. Gayunpaman, dumating ang panahon na kinakailangang tapusin ang programa. Ang huling episode nito ay pinalabas noong taong 2020. Isa sa mga dahilan ng pagtatapos nito ay ang pagbabago sa industriya ng telebisyon, kung saan unti-unting lumipat ang mga manonood sa digital platforms. Dagdag pa rito, ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malaking epekto sa produksyon ng mga palabas.
Ang mga limitasyon sa paggalaw at pagkuha ng mga kwento ay naging hadlang upang maipagpatuloy ang programa. Mahal kong Maynila, sa'yo'y hindi mawawalay, Maynila. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi rin may kakailan na si Atienza ay nasangkot sa iba't ibang kontrobersiya, kapwa sa kanyang personal at pampublikong buhay. Isa sa mga pinakakilalang isyu ay ang kanyang alitan sa kanyang anak na si Ali Atienza. Ang kanilang hindi pagkakasundo ay naging lantad sa publiko, lalo na nang sila ay magkalaban sa politika. Ang sitwasyong ito ay nagpakita ng tensyon sa pagitan ng pamilya at ambisyon, isang isyong madalas makita sa mundo ng politika. Bukod dito, may mga kritisismo rin sa kanyang pamumuno bilang alkalde. May mga sektor na nagsabing ang ilan sa kanyang urban development projects ay nagresulta sa displacement ng mga informal settlers. Bagaman may layunin itong paunlarin ng lungsod, hindi ito naging katanggap-tanggap sa lahat. Ang mga ganitong issue ay nagdulot ng debate tungkol sa balanse ng kaunlaran at karapatan ng mga mamamayan. May mga pagkakataon din na siya'y binatikos dahil sa kanyang matapang na paninindigan sa ilang isyong moral at panlipunan. Bilang isang konserbatibong leader, hindi siya natakot ipahayag ang kanyang mga opinyon kahit pa ito'y hindi popular. Ang kanyang matibay na paninindigan ay nagdulot ng paghanga mula sa ilan ngunit kritisismo mula sa iba. Sa pambansang antas, naging bahagi rin siya ng ilang kontrobersiya nang siya'y magsilbing kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. May mga desisyon na kinwestiyon ng publiko, partikular sa usapin ng pagmimina at pangangalaga sa kalikasan. Bagaman ipinagtanggol niya ang kanyang mga hakbang, nanatili ang mga isyong ito bilang bahagi ng kanyang political legacy. Sa kanyang personal na buhay, si Atienza ay kilala bilang isang mapagmahal na ama at asawa. Gayunpaman, ang kanyang pamilya hindi rin nakaligtas sa mga pagsubok. Ang mga isyong pampamilya na naging pampubliko ay nagbigay ng mas malalim na pagtingin sa kanyang pagkatao. Isang leader na tulad ng iba ay may sariling mga kahinaan at pinagdaraanan. Matapos ang kanyang termino bilang alkalde, nagpatuloy siya sa paglilingkod bilang kongresista at naging deputy speaker ng House of Representatives. Sa mga posisyong ito, ipinagpatuloy niya ang kanyang advokasya para sa kalikasan, kaayusan at moralidad. Kahit na hindi na siya kasing prominenteng figura tulad ng dati, nananatili siyang aktibo sa politika. Sa kasalukuyan, si Lito Atienza ay patuloy pa rin nakikilahok sa mga usaping pambansa, bagaman mas tahimik na ang kanyang presensya. May mga ulat tungkol sa kanyang kalusugan ngunit hindi ito madalas na binabahagi sa publiko. Sa kabila nito, patuloy siyang nakikita sa ilang pampublikong gawain at panayam. Sa kabuuan, ang buhay ni Lito Atienza ay isang kwento ng tagumpay, serbisyo at pagsubok. Mula sa kanyang kabataan bilang mamamahayag hanggang sa kanyang pagiging alkalde, television host at pambansang leader, ipinakita niya ang iba't ibang mukha ng pamumuno. Ang kanyang programang Maynila ay ang nag-iwan ng malalim na alaala sa mga Pilipino, habang ang kanyang karera sa politika ay nagbigay ng konkretong kontribusyon sa bansa. Sa pagtatapos, mahalagang kilalanin ang kanyang ambag at ang mga aral na maaaring makuha mula sa kanyang buhay. Siya isang paalala na ang pamumuno ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi sa pananagutan. Sa kabila ng mga kontrobersiya at hamon, ang kanyang pangalan ay mananatiling bahagi ng kasaysayan. Isang leader na minsang naging tinig ng masa at simbolo ng serbisyo publiko.